Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 15, inihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kabanatang ito ay batay sa Exodo Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 12. Maraming taon na ang mga anak ni Israel ay naging alipin sa mga Ehipsyo. Ilang pamilya lamang ang bumaba sa Ehipto, ngunit sila ay naging isang malaking pulutong. At dahil napapaligiran ng idolatria, marami sa kanila ang nawala ng kaalaman sa tunay na Diyos at nakalimutan ang kanyang batas. At nakipagkaisa sila sa mga Ehipsyo sa kanilang pagsamba sa araw, buwan, at mga bituin, gayon din sa mga hayop at mga larawan, na gawa ng mga kamay ng mga tao. Ang lahat sa paligid ng mga anak ni Israel ay kinakalkula upang makalimutan nila ang buhay na Diyos. Subalit may mga kabilang sa mga Hebreo na nag-ingat ng kaalaman sa tunay na Diyos, ang may lalang ng langit at ng lupa. Sila ay nalulungkot na makita ang kanilang mga anak na araw-araw na nagpapatutuo, at kahit na nakikibahagi, sa mga karumaldumal na tao ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang paligid, at yumukod sa mga Diyos ng Ehipto, na gawa sa kahoy at bato, at nag-aalay ng hain sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Ang mga tapat ay nalungkot, at sa kanilang kagipitan ay dumaing sila sa Panginoon para sa paglaya mula sa pamatok ng Ehipto, na kanyang ilabas sila sa Ehipto, kung saan maaari nilang alisin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang masasamang impluwensyang nakapaligid sa kanila. Ngunit marami sa mga Hebreo ang nasisiyahan na manatili sa pagkaalipin sa halip na pumunta sa isang bagong bansa at harapin ang mga paghihirap na dumalo sa gayong paglalakbay. Kaya't hindi sila iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng unang pagpapakita ng kanyang mga tanda at mga kababalaghan sa harap ni Faraon. Inalis niya ang mga pangyayari upang higit na lubos na mapaunlad ang malupit na espiritu ni Faraon, at upang maipakita niya ang kanyang dakilang kapangyarihan sa mga Ehipsyo, at gayon din sa harap ng kanyang mga tao, upang gawin silang sabik na lisanin ang Ehipto at piliin ang paglilingkod sa Diyos. Bagaman marami sa mga Israelita ang naging tiwali ng idolatria, gayon pa man ang mga tapat ay nanindigan. Hindi nila itinago ang kanilang pananampalataya, ngunit hayagang kinilala sa harap ng mga Ehipsyo na sila ay naglingkod sa tanging tunay at buhay na Diyos. Inulit nila ang mga katibayan ng pag-iral at kapangyarihan ng Diyos mula sa paglikha hanggang sa. Ang mga Ehipsyo ay nagkaroon ng pagkakataon na maging pamilyar sa pananampalataya ng mga Hebreo at kanilang Diyos. Sinubukan nilang sirain ang tapat na mga mananamba ng tunay na Diyos, at inis sila dahil hindi sila nagtagumpay, alinman sa pamamagitan ng mga pagbabanta, pangako ng mga gantimpala, o sa pamamagitan ng malupit na pagtrato. Ang huling dalawang hari na sumangkop sa trono ng Ehipto ay naging malupit na pinakiusapan ang mga Hebreo. Ang mga matatanda ng Israel ay nagsikap na hikayatin ang lumulubog na pananampalataya ng mga Israelita, sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangakong ginawa kay Abraham, at ang mga makahulang salita ni Jose bago siya mamatay, na hinuhulaan ang kanilang pagliligtas mula sa Ehipto. Ang ilan ay makikinig at maniniwala. Ang iba ay tumingin sa kanilang sariling malungkot na kalagayan, at hindi umaasa. Naimpluwensyahan ng Israel ang kanilang kapaligiran. Natutunan ng mga Ehipsyo ang mga inaasahan ng mga anak ni Israel at tinuya ang kanilang pag-asa ng pagliligtas at nagsalita ng may panunuya sa kapangyarihan ng kanilang Diyos. Itinuro nila sa kanila ang kanilang sariling kalagayan bilang isang bayan, bilang isang bansa lamang ng mga alipin, at nanguuyam na sinabi sa kanila, kung ang iyong Diyos ay napakakatarungan at maawain, at nagtataglay ng kapangyarihan kaysa sa mga Diyos ng Ehipto, bakit hindi kanya ginawang isang malayang bayan? Bakit hindi ipakita ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, at dakilain ka? Pagkatapos ay tinawag ng mga Ehipsyo ang atensyon ng mga Israelita sa kanilang sariling mga tao, na sumasamba sa mga Diyos na kanilang pinili, na tinawag ng mga Israelita na huwad na mga Diyos. Sila'y may kagalakan na nagsabi na ang kanilang mga Diyos ay nagpaunlad sa kanila, at sila'y binigyan ng pagkain at kasuotan at malaking kayamanan, at naibinigay din ng kanilang mga Diyos ang mga Israelita sa kanilang mga kamay upang paglangkuran sila, at na sila ay may kapangyarihan na apihin sila at sirain ang kanilang mga buhay, upang hindi sila maging tao. Tinutuya nila ang ideya na ang mga Hebreo ay maliligtas sa pagkaalipin. Ipinagmamalaki ni Paraon na gusto niyang makitang iligtas sila ng kanilang Diyos mula sa kanyang mga kamay. Sinira ng mga salitang ito ang pag-asa ng marami sa mga anak ni Israel. Ito ay nagpakita sa kanila ng labis gaya ng sinabi ng hari at ng kanyang mga tagapayo.
Alam nila na sila ay tinatrato bilang mga alipin, at na dapat nilang tiisin ang antas ng pang-aapi na maaaring ibigay sa kanila ng kanilang mga taskmaster at mga pinuno. Ang kanilang mga anak na lalaki ay hinuhuli at pinatay. Ang kanilang sariling buhay ay isang pasanin, at sila ay naniniwala, at sumasamba, sa Diyos ng langit. Pagkatapos ay inihambing nila ang kanilang kalagayan sa kalagayan ng mga Ehipsyo. Hindi sila naniniwala sa isang buhay na Diyos na may kapangyarihang magligtas o magwasak. Ang ilan sa kanila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga larawang gawa sa kahoy at bato, habang ang iba ay piniling samamba sa araw, buwan, at mga bituin, gayunman sila ay maunlad at mayaman. At ang ilan sa mga Hebreo ay nag-isip na kung ang Diyos ay higit sa lahat ng mga Diyos ay hindi niya sila pababayaan bilang mga alipin sa isang idolatrosong bansa. Naunawaan ng mga tapat na lingkod ng Diyos na dahil sa kanilang hindi katapatan sa Diyos bilang isang tao, at sa kanilang disposisyon na makipag-asawa sa ibang mga bansa, at sa gayon ay naakay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya pinahintulutan sila ng Panginoon na pumunta sa Ehipto. At matatag nilang ipinahayag sa kanilang mga kapatid na malapit na silang iakyat ng Diyos mula sa Ehipto at babaliin ang kanilang mapang-ipong pamatok. Dumating ang panahon na sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang inaipong bayan, at dadalhin sila mula sa Ehipto na may napakalakas na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na ang mga Ehipsyo ay mapipilitang kilalanin na ang Diyos ng mga Hebreo, na kanilang hinamak, ay nasa itaas, lahat ng Diyos. Paparusahan na niya sila ngayon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mapagmataas na pagmamalaki sa mga kaawaang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang mga walang kabuluhang Diyos. Luwalhatiin ng Diyos ang kanyang sariling pangalan, upang marinig ng ibang mga bansa ang kanyang kapangyarihan at manginig sa kanyang makapangyarihang mga gawa, at na ang kanyang bayan, sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanyang mga mahimalang gawa, ay dapat na lubusang tumalikod sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang ibigay sa kanya ang dalisay na pagsamba. Sa pagpapalaya ng Israel mula sa Ehipto, malinaw na ipinakita ng Diyos ang kanyang natatanging awa sa kanyang bayan sa harap ng lahat ng mga Ehipsyo. Nakita ng Diyos na angkop na ipatupad ang kanyang mga hatol kay Faraon, upang malaman niya sa pamamagitan ng malungkot na karanasan, dahil hindi siya makumbinsi, na ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat. Upang ang kanyang pangalan ay maipahayag sa buong lupa, siya ay magbibigay ng huwaran at nagpapakitang patunay sa lahat ng mga bansa ng kanyang banal na kapangyarihan at katarungan. Layunin ng Diyos na ang mga pagpapakitang ito ng kapangyarihan ay dapat magpatibay sa pananampalataya ng kanyang bayan, at ang kanilang mga inapo ay dapat na maging matatag na sambahin siya lamang na gumawa ng gayong maawang mga kababalaghan para sa kanila. Ipinahayag ni Moises kay Faraon, pagkatapos niyang hilingin sa mga tao na gumawa ng laryo na walang dayami, na ang Diyos, na siya ay nagkunwaring hindi kilala, ay pipilitin siyang sumuko sa kanyang mga pag-aangkin at kilalanin ang kanyang awtoridad bilang pinakamataas na pinuno. Ang mga salot, ang himala ng pagiging ahas ng tungkod at ang naging dugo ng ilog ay hindi nagpakilos sa matigas na puso ni Faraon, lalo lamang nadagdagan ang kanyang pagkamuhi sa mga Israelita. Ang gawain ng mga salamangkero ay umakay sa kanya upang maniwala na ang mga himalang ito ay ginawa sa pamamagitan ng mahika, ngunit mayroon siyang masaganang katibayan na hindi ito ang kaso kapag ang salot ng mga pulaka ay inalis. Maaaring pinaalis sila ng Diyos at bumalik sa alabok sa isang sandali, ngunit hindi niya ginawa ito. Baka, pagkatapos na sila ay maalis, ang hari at ang mga Ehipsyo ay dapat sabihin na ito ay bunga ng mahika, tulad ng gawain ng mga salamangkero. Namatay sila, at pagkatapos ay tinipon nila sa bantan. Ang kanilang mga katawan ay nakikita nila sa harap nila, at sinisira nila ang kapaligiran. Dito, ang hari at ang buong Ehipto ay may mga katibayan na hindi kayang alisin ang kanilang walang kabuluhang filosofiya, na ang gawaing ito ay hindi mahika kundi isang paghatol mula sa Diyos ng langit. Ang mga salamangkero ay hindi makagawa ng mga kuto. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na ipakita sa kanilang sariling paningin, o sa mga Ehipsyo, na sila ay makagawa ng salot ng mga kuto. Aalisin niya ang lahat ng dahilan ng kawalan ng pananampalataya kay Paraon. Pinilit niya maging ang mga salamangkero mismo na sabihin, ito ang daliri ng Diyos. Sumunod na dumating ang salot ng kumpol ng mga langaw. Hindi sila mga langaw na hindi nakakapinsala sa atin sa ilang mga panahon ng taon, ngunit ang mga langaw na dinala sa Ehipto ay malalaki at makamandag.
Ang kanilang tibo ay napakasakit sa tao at hayop. Inihiwalay ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa mga Ehipsyo at walang mga langaw na lumitaw sa kanilang mga baybayin. Pagkatapos ay ipinadala ng Panginoon ang salot ng Meron sa kanilang mga baka, at kasabay nito ay iniingatan ang mga baka ng mga Hebreo, upang walang sinuman sa kanila ang namatay. Sumunod na dumating ang salot ng bukol sa tao at hayop, at hindi maprotektahan ng mga mahiko ang kanilang sarili mula rito. Pagkatapos ay ipinadala ng Panginoon sa Ehipto ang salot ng granizo na may halong apoy, na may mga kidlat at kulog. Ang panahon ng bawat salot ay naibigay bago ito dumating, upang hindi ito masabi na nagkataon lamang. Ipinakita ng Panginoon sa mga Ehipsyo na ang buong mundo ay nasa ilalim ng utos ng Diyos ng mga Hebreo, na ang kulog, granizo, at unos ay sumunod sa kanyang tinig. Si Faraon, ang mapagmataas na hari na minsang nagtanong, sino ang Panginoon, na dapat kong sundin ang kanyang tinig. Nagpakumbaba at nagsabi, ako ay nagkasala, ang Panginoon ay matuwid, at ako at ang aking mga tao ay masama. Nakiusap siya kay Moises na maging kanyang tagapamagitan sa Diyos, upang ang kakilakilabot na kulog at kidlat ay tumigil. Sumunod na ipinadala ng Panginoon ang kakilakilabot na salot ng mga balang. Pinili ng hari na tumanggap ng mga salot kaysa magpasakop sa Diyos. Nang walang pagsisisi ay nakita niya ang kanyang buong kaharian sa ilalim ng himala ng mga kakilakilabot na paghatol na ito. Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng kadiliman sa Ehipto. Ang mga tao ay hindi lamang pinagkaitan ng liwanag, ngunit ang kapaligiran ay lubhang mapang-api, kaya't ang paghinga ay mahirap, gayunman ang mga Hebreo ay may dalisay na kapaligiran at liwanag sa kanilang mga tirahan. Isang mas kakilakilabot na salot na dinala ng Diyos sa Ehipto, na mas matindi kaysa sa sinumang nauna rito. Ang hari at ang idolatrosong mga pari ang sumalungat sa huling kahilingan ni Moises. Nais ng mga tao na ang mga Hebreo ay payag ang umalis sa Ehipto. Isinalaysay ni Moises kay Faraon at sa mga tao ng Ehipto, gayon din sa mga Israelita, ang kalikasan at epekto ng huling salot. Sa gabing iyon, napakakilabot sa mga Ehipsyo at napakaluwalhati sa bayan ng Diyos, ay itinatag ang solemneng ordinansa ng Paskwa. Napakahirap para sa haring Ehipsyo at isang mapagmataas at idolatrosong mga tao na sumuko sa mga kahilingan ng Diyos ng langit. Napakabagal ng hari ng Ehipto na magbigay. Habang nasa ilalim ng pinakamatinding pagdurusa ay magbubunga siya ng kaunti, ngunit kapag naalis na ang kapigatian, babawiin niya ang lahat ng ipinagkaloob niya. Kaya, sunod-sunod na salot ang dinala sa Ehipto, at hindi siya nagbunga ng higit sa napilitan siya ng mga nakakatakot na pagdalaw ng puot ng Diyos. Nagpumilit pa nga ang hari sa kanyang paghihimagsik pagkatapos na wasakin ang Ehipto. Isinalaysay ni Moises at Aaron kay Faraon ang kalikasan at epekto ng bawat salot na dapat kasunod ng kanyang pagtanggi na palayain ang Israel. Sa tuwing nakikita niyang darating ang mga salot na ito ng eksakto tulad ng sinabi sa kanya na darating ang mga ito, gayon may hindi siya sumuko. Una, bibigyan lamang niya sila ng pahintulot na maghain sa Diyos sa lupain ng Ehipto, pagkatapos na magdusa ang Ehipto sa puot ng Diyos, ipinagkaloob niya na ang mga lalaki lamang ang dapat pumunta. Nang ang Ehipto ay halos mapuksa sa pamamagitan ng salot ng mga balang, pagkatapos ay ipinagkaloob niya na ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa ay makaalis din, ngunit hindi pinayaon ang kanilang mga baka. Pagkatapos ay sinabi ni Moises sa hari na papatayin ng anghel ng Diyos ang kanilang panganay. Ang bawat salot ay lumapit ng kaunti at mas matindi, at ito ay magiging mas kakilakilabot kaysa sa nauna. Ngunit ang palalong hari ay labis na nagalit at hindi nagpakumbaba. At nang makita ng mga Ehipsyo ang malaking paghahandang ginagawa sa mga Israelita para sa kakilakilabot na gabing iyon, kinutya nila ang tanda ng dugo sa kanilang mga poste ng pinto. Dito nagtatapos ang Kabanata 15. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.